welcome back to my vlog. Ngayon lang uli ako nakalabas after 2 weeks and 5 days pagkatapos ng accident. So wala akong sasakyan ngayon. Kukunin ko yung car ko doon sa Nissan San Fernando. So commute ride lang tayo mga kapadyak. Salamat sa Diyos at nakapag-bike na tayo sa labas. Short ride lang naman tayo mga kapadyak eh. Tapos konti na rin yung discomfort na nararamdaman ko dun sa ribs ko. Medyo okay na rin tayo. Okay na rin guys na nakapag-bike ako sa labas kasi basically almost back to zero talaga yung fitness natin. Bukod sa we're going to build up uli yung endurance, syempre mag-build up uli tayo ng confidence doon sa pagbabike natin sa kalye. Check nga pala, 1:44. Nandito na tayo sa Santo Tomas. Bisitahin na rin natin yung sarap mag-bike shop, Santo Tomas, Pampanga. Malapit lang dito yun eh, bago yung arko ng San Fernando. Sayang wala ako ng grand opening kasi halos 1 linggo pa lang yung aksidente ko nun. Anyway, nandito na tayo, daanan na natin. Okay, shoutout Ian Now sa kay Sir Harry. Shoutout sa Team Apple. Nakadaan na tayo sa sarap mag-bike shop. At yun, naipakita namin sa inyo kung ano yung mga laman ng bike shop dito sa sarap mag-bike shop Santo Tomas, Pampanga. Alam niyo mga kapadyak, ang laki din ang naituro sa akin nung bike crash ko eh, yung Semplang. Lalong nagkaroon ako ng awareness dun sa pagbabike. Lagi ngayon ako nakapokus sa daan. Itong mga ilang minutes na lumabas ako sa kalsada, as in mas focus ako ngayon. Kasi siguro bunga na rin ng naging complacent ako eh. Kumaga, kung sanay ka na nagbabike, yun, nalimutan na natin yung basic. Kaya yun, aksidente. Kaya hindi porky sanay na tayong nagbabike, dapat mas lalo pa nga dapat tayo maging aware dun sa dinadaanan natin at mas focus tayo sa kalsada.
akalain mo, yung anak ko galing ng school sa Angeles, nagbike pala papuntang San Fernando. Tapos nakapagkita kami at nakapagmerienda pa kami ng anak ko. So ngayon, nakuha ko na yung sasakyan, pauwi na ako. Short ride lang tayo. Syempre, short vlog din naman. At the same time, syempre, nadaanan na rin natin yung sarap mag-bike shop. Nung nakaraan, di ako nakasama dun sa grand opening. Pero at least, maipapakita ko sa inyo kung ano yung nandun sa bike shop ng sarap mag-bike shop Pampanga. I am glad and thankful una sa Diyos. Syempre, nakapag-bike na tayo sa labas. Iba rin talaga yung feeling na nagbabike sa labas. At syempre, salamat din sa inyo, sa mga subscriber ko, sa mga followers ko, sa patuloy na suporta, at syempre sa pananalangin. In the future, marami tayong mga upcoming rides, adventure. Hopefully, makapag-race din tayo. Sa future, marami tayong mga upcoming races na sasalihan. Syempre, ganun pa rin, mag-iinsayo na ulit tayo. Tuloy-tuloy na rin sa awa at tulong ng Diyos. Kwento ko na rin sa inyo mga padyak kung ano ba yung nangyari, kasi marami din naman nagtatanong Actually, pauwi na kami nung maaksidente ako. Siguro mga around 25-30 kilometers na lang, pabalik na ako sa sasakyan Nangyari yung accident sa tapat ng Basa Air Base. Meron akong nadaan ng butas na sinlaki ng helmet, or malaki lang ng konti sa helmet. Tapos medyo malalim siya hindi ko siya nakita kasi sa horizon, pagka diretso yung tingin mo sa daan, kapag ka malayo ka pa, hindi mo siya mapapansin kasi yung pagkakabutas niya very smooth. Hindi ba gaya ng mga ordinaryong butas or pothole na nakikita natin sa daan, uneven, pero ito halos bilog talaga at smooth yung butas niya. Kaya lang medyo malalim, no? Hindi ko siya talaga napansin. Siguro masyado na tayong complacent, masyado na akong relax kasi nga pauwi na. At base din sa alam ko, marami din sa mga napagtanong ko, marami din talagang mga na-aksidente kung kailan pauwi na, kasi nga kumbaga relax na, tapos na yung ride. Siguro yun na rin, dala na rin ako personally, kapabayaan ko din, masyado na akong pampante, sanay na sa pagbabike. Yun siguro, nagkukulang na ako sa awareness sa kalye. Yun ang nangyari sa akin. It's a wake up call na dapat talaga focus tayo sa daan pagka nagra-ride tayo. Hindi ko talaga siya napansin. Parang mas okay pa kung feeling ko kung nasagasaan ko yung butas ng diretso, mag-over the bars lang ako Pero ang nangyari, parang sa gilid ko yung nadaanan yung butas, tapos tumagilid yung bike. Basta ang nakita ko, nakatingin ako diretso, tapos bigla na lang yung, kumbaga yung screen biglang tumagilid. As in, bigla na lang lumagabag ako sa sahig. Tapos yun na, naramdaman ko na tumama yung bandang tagiliran ko. Tapos nag-roll ako, gumasgas yung helmet ko. Tapos yun, hindi ako makahinga ng siguro mga ilang seconds din. Ungol lang ako ng ungol kasi pinipilit kong huminga. Napahiga ako. Si Geno naman, buti na lang hindi niya ako nasagasaan at meron kaming distance. Actually, hindi nga kami matuli, no? Pauwi na kami. Hindi talaga kami matuli. Relax na relax lang yung ride namin. Siguro 23 to 25 lang yung takbo namin. Talagang mabagal lang. Mahirap pa kung talagang mabilis yung nangyari, no? Baka hindi lang ito yung inabot ko. Pero salamat na rin sa Diyos. Yun nga, lumagapak yung tagiliran ko. Naging sanhi para magkaroon ako ng fracture doon sa aking ribs. Ang nangyari, pagka tagilid ko, humiga muna ako, inassess ko yung sarili ko. Nung medyo nakakahinga na ako ng okay, kinapa ko yung collarbone ko, tapos kinapa ko yung shoulder ko. Wala naman akong fracture sa ibang part ng katawan. Ang talagang masakit lang yung aking ribs. Tapos yun, si Geno, sabi ko bumili siya ng ice. In-ice ko agad para hindi na siya mag-swell at makabawas ng pain. Tapos shoutout kay Sir Jake. Si Sir Jake kasi na-aksidente rin siya, halos same nang nangyari sa akin. Yung kanya naman na parang nabangga yata siya, tapos tumilapon siya. Ayun, sinabi niya uminom ako ng pain reliever agad para hindi ako mahirapan pagpunta sa hospital. Shoutout dun sa mga kababayan natin na napaka nila, huminto sila para mag-traffic, para wag nang madagdagan yung accident. Tapos merong pamilya na huminto, kinamusta ako. Sinabi ko okay lang ako. Salamat sa inyo, salamat sa Diyos at merong mga tao kagaya nyo. Shoutout kay Lawrence Map, kay Momay,
Tapos sa pinsan niya, no, sa mga natawagan ko. Shoutout sa mga nag-alala, sa lahat sa inyo. Siyempre shoutout sa mga subscriber ko. Salamat sa inyo, sa inyong mga prayers, sa inyong patuloy na suporta. Higit sa lahat, siyempre salamat sa Diyos sa patuloy niyang mga pagliligtas sa atin. Kasi alam ko kung hindi pala totoo yun guys, yung pagka nasemplang ka. Kasi marami na rin akong naranasang mga bike crash eh. Yung ibang mga semplang ko, aware ako eh. Pero ito talagang hindi ako aware. Bigla na lang akong nakahiga. Tapos nahirapan akong huminga. Ayun. Yun. Pero ito, okay na tayo. Nakakapag-bike na uli, unti-unti. Siyempre, utang natin sa Diyos ang lahat. Maraming salamat sa Diyos. Sige po mga kapadyak, maraming salamat din sa inyo. Ride safe, eat healthy. God bless you all. Cycling Chef. Ingat kayo, ingat sa pagbabike.